Para sa marami, ang kolehiyo ay panahon ng pag-aaral. Ngunit para kay Ma'am Jocelyn, ito ay isang matinding laban bilang isang working student. Hinarap niya ang lahat ng hirap, binuwis ang puyat at pawis sa iisang pangarap, ang makapagtapos. So, ang tanong ko po, pangarap mo na po ba dati na maging guro mo? Oo, bata pa lang kasi ako, gusto ko na talagang maging guro. First and last choice ko talaga ang pagiging teacher noon. Kasi doon yung mga cabinet pa namin sa loob ng bahay, mga tables, ginagawa kong parang chalkboard. Kahit yung yung chalk ko, ginagamit is yung uling. Tapos tawag nito, tinatawag ko mga bata noon. Kasama ko mga bata, tapos tinuturuan ko sila. Kaya wala na akong ibang inisip noon na profesyon na kukunin kundi maging teacher. So, ma'am, ano po yung mga hamon na nalampasan mo po bago ka po naging guro? So, naging working student ako, di ba? But before that, before naging working student, di ba graduate ako ng ARS ng high school. Ngayon, binigyan ako ng scholarship ng UCV, University of Cagayan Valley. Ngayon, ang ipro-provide lang ng family ko is yung allowance and boarding. Ngayon, ang nangyari, hindi pa rin kaya ng pamilya ko yun. Kaya ang ginawa ko, naghanap na naman ako ng pag-workingan na free yung allowance at yung boarding house. Kaya yun yung mga parang naging hamon sa akin para maging matatag, makatapos ng pag-aaral. Para maisakatuparan ang aking mga pangarap sa buhay. Ang batang nangangarap noon ay isa ng guro na nagbabahagi ng kanyang kaalaman para sa susunod na henerasyon. Gaano kahirap mag-working Sobrang hirap talaga kasi pag ano mo yan pagsabay mo yung trabaho at pag-aaral, kailangan mong i-balance, no? So kapag umaga, nag-aaral ka, sabay trabaho, and then minsan nagagabihan ka din ng trabaho, tapos may mga pang-evening class din, kaya mahirap din pagsabay. So, paano mo ito nalampasan, ma'am? Okay, so ano lang yan, dahil sa pangarap, kailangan maging matatag, kailangan mag-aral ng mabuti para makatapos. At syempre, pag nakatapos na, may ahon na yung kahirapan ng pamilya. Hindi biro ang maging isang working student. Ngunit para kay Ma'am Jocelyn, walang bigat ang mas matimbang kaysa sa kanyang pangarap. Yung sikreto sa tagumpay mo? So maraming sikreto para maging matagumpay ang isang tao. Isa na dyan ang may tiwala dapat sa sarili. Tapos, maging positibo sa lahat ng buhay. Kung madapa ka man, kailangan mong bumangon para ipagpatuloy ang laban. Tapos dapat, may tapang at lakas ka din para kahit anumang pagsubok na darating sa buhay mo, ay kailangan mong harapin. Po yung pinaka-nagustuhan mo sa pagiging guro mo? Ang mga nagustuhan ko isa na dyan ay yung madami na akong nakikitang mga professional na naging estudyante ko noon. At marami na din mga estudyante na natatouch ko na din yung mga buhay nila ngayon. Paano ka po nag-adjust sa kultura sa pinangalan mo? Siyempre, talaga sa una, parang na-culture shock ako. Kasi iba talaga yung mga nila doon, kultura. Sa religion pa lang, nasanay na tayo dito sa Alcala na halos lahat Katoliko, doon wala ni isang Katoliko. Kaya kung minsan kapag nag-pray kami, kapag nagsa-sign of the cross ako, tinitignan nila ako or tinatanong kung bakit ko ginagawa yun. Kasi sa kanila, hindi sila nagsa-sign of the cross. And then, yung mga tawag nito, yung mga dasal nila is sobrang hahaba. Tapos, iba din yung wika nila doon kasi marami ang mga ifugaw na estudyante namin doon. Minsan yung mga salita nila talaga, wala ako ni isang maintindihan. Okay, so, hindi ko alam kung pinagsasalitaan na pala ako ng hindi maganda. Okay, so, hindi na lang ako umiimik or hindi ko na lang sila kinakausap or sinasaway. Baka mamaya iba yung pag-take nila sa kapag pinapagalitan ko sila. Alam ko pong napagod po kayo, ma'am, gusto
gusto ko pang malaman kung meron po ba yung pagkakataon po na gusto niya na pong sumuko sa buhay, ma'am, yung hindi na po magpatuloy, ma'am. O syempre meron yung pagkakataon na parang gusto kong sumuko kasi tao lang din ako, parang napapagod din tawag nito, pero kailangan pa din naman lumaban. Hindi pa tapos ang aking laban kasi madami pa akong pangarap at marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Normal ang mapagod at normal ang sumuko. May mga pagkakataon sa buhay ni Ma'am Jocelyn na gusto niya nang sumuko, ngunit hindi pwede. Sabi po natin kanina, marami po tayong laban. Po ang gusto niyong mensahe sa mga nagpalaki sa inyo. Diyan. Okay. So, kahit wala na sila, yung mga magulang ko, kasi hindi nila nahintay yung pagiging successful ko sa buhay. Kasi maaga silang namatay. Hindi nila ako, lalo na yung mother ko, third year college pa lang. Namatay na siya. So, parang hindi pa ako napagtapos, wala na yung mga inspirasyon ko sa buhay. And then, nung nagtrabaho naman ako, first time ko matrabaho, yun naman yung pagkamatay ng father ko. So, parang hindi nila natikman kung ano yung minimithi nila at yung mga gusto kong pagbigyan or pagbigyan ng karangalan sa mga sakripisyo nila para makapagtapos ako sa pag-aaral. So, para sa kanila, nagpapasalamat pa din ako kahit wala na sila. Alam kong lagi nila akong ginagabayan sa lahat ng pangarap ko sa buhay. Thank you for everything at mahal na mahal ko sila kahit wala na sila dito. Paano mo ipaglalaban ang iyong mga pangarap kung ang mga taong dapat ay nagpapalakas sa'yo ay wala na? Payo ko sa mga mag-aaral ngayon, mag-aral kayo ng mabuti kasi para sa inyo din lang yan. Walang maipapamana sa inyo iba, yung mga magulang niyo, kundi yung edukasyon. Mag-aral kayo ng mabuti, magsumikap, at huwag mawalan ng pag-asa. Kailangan maging positibo sa buhay at huwag mawalan ng tiwala sa sarili para makamtan lahat ng mga pangarap or minimithi mo sa buhay. Sa kabila ng kanyang mga naging karanasan, pinatunayan niyang ang pagod ay pansamantalang pagsubok lamang.